Hello guys, welcome to Pixop. So here we are again. Meron tayong for repair today, isang GPU. For delivery po ito, na-receive po natin. Repair po natin isang GPU. Okay, isang Netro Sapphire po ang ating for repair today. Ang kanyang model ay, hindi ko alam kung anong model po ito. Check na lang po natin later, pero we have a repair for today. So this is guys. Okay, so check natin guys. Okay guys, check muna tayo. So checking tayo guys. Multimeter checking tayo guys, diode mode. 12 volts natin ay good naman, maganda yung reading. 3.3 good naman. Okay, check natin guys yung kanyang 12 volts 18. So wala siyang resistance guys, wala siyang resistance. So wala. Is possible ba guys may pumutok lang na fuse? Sana fuse lang guys, no? Kasi wala siyang resistance. So diba, sana fuse lang siya guys. Then check natin yung kanyang clock. Check natin yung clock. Uy. Okay, good naman. Pangatlo, good naman. Yung kanyang system, good naman. Good naman. Good naman. So okay naman. Dito lang tayo may problema sa 8 pin guys. Wala siyang resistance. So try natin i-open guys. Tayo guys. So, diba ito yung shorted natin. Hindi siya shorted actually. Wala siyang resistance. Oh. Wala. Ito yung ating negative. Ay positive to guys. Sorry, positive. Ito yung negative. Makikita nyo. Direkta sa ground. So, ito, walang resistance. Wala tayong resistance. Pagawin natin, check natin muna yung ating fuse. Okay, OL. Fuse OL. Fuse OL. So, wala siya guys, no? Base tayo. Wala guys, oh. Diba wala? Wala rin. Wala. So meron. Fuse po natin. Meron dito. Dito wala. So fuse lang ba ang problema? Okay. Yung mga fuse check natin. Okay naman. May konting residue. Yung mga residue na yung niya. Kailangan ng palitan siguro itong kanyang thermal pad. Ang size ng thermal pad niya ay 0.5 mm lang, napakaganda. Pero sana is mga nasa 1 mm, okay sana guys. So try natin guys sa microscope natin. Tingnan natin, physical checking muna tayo guys bago na tayo palitan natin tong fuse na sira. Okay guys, physical checking tayo. Ito yung nakita natin guys na fuse na wala siyang resistance. Okay, lagay tayo ng multimeter para makita nyo guys. Okay. Wala. Ano yung wala? Wala.
Pareho silang walang resistance. Ibig sabihin wala silang connection. Hindi sila nagbibip. Wala silang connection sa diode natin. Diode test tayo. Okay. OL lang siya. OL. OL. Check natin guys yung ating OL lang siya, OL. Kasi wala siyang connection. So makikita nyo guys, itong kanyang positive na 12 volts, nasa 8 pin, nakakonect siya rito. Ibig sabihin, yung bridge nito papunta sa coil at sa ibang supply, hindi tumatagos dito. Kasi nga, busted na to. So may sira siya. So kaya makikita nyo, wala siyang resistance o wala siyang reading, di ba? Yan o, nasa red probe po yung aking yung red probe po yung nasa ground. Yan, tapos ito yung ating block, diode mode tayo, wala tayo makikita guys. Oil, wala ring resistance ito, malamang ito negative to eh, ito positive, wala rin ito. Check natin. Okay, good. Okay, hindi naman siya shorted. So, physical checking tayo guys. Okay. Swerte ba tayo guys? Sinaswerte ba tayo ngayon? Fuse lang ba ang problema? Fuse lang ba? Kung madumi ito guys, oh. Okay. Fuse lang ba ang problema natin? Ano to? Oh, wow. Wow. Hindi ko alam guys kung ito ay na-reflow na. Makikita nyo meron siyang bakas ng mga flux. Hindi ko alam kung flux yan o residue. Mapapansin nyo to, diba? Lalo na yan. Ito. Tapos ito rin, diba? Galing na ba ito sa ibang technician? Mahirap na kasi guys mag-repair ng ito ba? Ano to? Yung connection nasira? Okay, flux lang siya, flux. May flux guys. Mukhang re-reflow naman to. Okay naman yung ginawa ng technician kung mild reflow lang. Kasi kung ito ay kanyang hard, tinagalan niya at masyadong mataas ang kanyang temperature ng kanyang hot air, naku po, baka kailangan ko itong i-reball lahat. Hanggat maaari guys, umiiwas ako mag-reball ng mga memory. Yan o, ka-flux to eh. Yung mga yellow na yan o. Sana guys kung ano, may ultra sonic cleaner ako, madali lang to. Malilinis natin ito. Ito may mga flux oh. Bakas ng flux na natuyo. Okay. Check natin to. Yan natin kinik natin kanina. Okay. May connect, may ano siya. Okay pa siya. Kita niyo sa multimeter. Okay, good. Okay. Ito, may fuse pa. Okay. Good, may reading. Ito. Ano to? 1 ohms.
Nasa multimeter yan. Tignan nyo natin anong ohms yan. Alam ko parang ano rin ito eh. Fuse resistor din ito eh. O yan, 1 ohms nga. Hindi. 5 ohms. 5 ohms siya. Okay. Wala ba tayo makikita ang kakaiba? Good, okay naman. Okay yan, okay. Tingnan natin dito sa BRM niya. BRM tayo. Driver MOSFET ka. Tignan nga natin, ohms reading tayo. Ohms reading tayo guys. Isa-isayin natin ito. Pin number 1. Good. Okay siya. Dapat pare-pareho yan guys. 233, di ba? Halos nagkakapareho lang. Ito, di ba? 233. Good yan. Pag ganyan guys. 233. Pag merong isa dyan guys, nag-iba ang reading. 100% yung guys. Busted yun. Kailangan natin palitan. Okay. Ano pa ba? So, ganyan lang ako mag-test ng ano guys. Ganyan lang ako mag-test ng driver MOSFET ng isang GPU. Ino-ohms reading ko siya. Dapat pare-pareho yan guys. Nasa K dapat yan. Sa kilo ohms dapat yan. Diba? 230.5. Dapat hindi magkakalayo yan. 233.6. So, okay lang. Hindi masyadong malayo. 231.2. Yan guys. Pag yan, alin man dyan sa apat na yan guys, na iba, masyadong malayo, 225, okay pa rin. Kasi meron tayong 5% na, ano ba ang tawag doon? Plus and minus na tolerance. Yun guys. So, okay lang yung reading na ganun. Pero yung mga master natin dyan, kung meron po kayo ibang idea, please comment lang po kayo dyan. Okay na okay lang po. Tulungan po tayo dito guys. Okay. So, okay. Mukhang okay naman sa likod. Taas ko lang yung aking... Ayan. Taas natin. Okay. Okay naman. Yun lang. Mukhang okay naman dito sa likod. Okay. Ito, mukhang na-replo o pinalitan. Pinalitan yata ito. Hindi ko makita kung ano yan. Ano ba yan? Okay. NTS. Para siyang BIOS. BIOS ba siya? Mukhang BIOS siya. Hindi. GS7103. Hindi ko alam. Hindi ko alam guys. Hindi ako masyadong nagme-memorize sa mga ganyan. Ay. Ba't parang may butas dito? Sadya mo may butas? Butas oh. Bug. Tayong tamintang. Ba't may butas doon? Sadya mo may butas? Sadyang may butas. Ano ko dyan ah? Okay. Puro flux. Guys, puro flux. Connection natin. Okay naman.
Ito guys, nakita nyo? Puro flux na siya. Diba, hindi nalinis. Tama guys. Na-repair na to. Galing na to sa ibang technician. I don't know kung anong problem. Hindi siguro nila nakita yung problem. Oh, piniplow na rin talaga itong mga memory. Makikita mo guys, oh. May mga residue siya ng flux. Malagkit siya eh. Yan, mga flux guys. Alam ko kung residue ng ano yan, ng thermal pad. Na pawis. Moist ng thermal pad. Ng pag umiinit. Guys, yan. Hoping guys, hindi sana ito na-reflow ng matindi. Okay. Yan guys. So, try natin palitan to guys. Okay. Palitan natin yan guys. So, try muna natin guys mag-check ng ano, ng mga power reels niya. Okay guys, checking tayo, power reels tayo. Hindi natin na-check kanina. Kita nyo po ba? Kita nyo po? Yan. King. 5 mode tayo. Maskip. Okay. Yan. Ohms tayo, ohms. Para maganda muna. Ohms muna tayo. Okay. Okay. 5 volts kaya to. Okay, 1K, good. 5 volts siguro to. Hindi ko alam kung ito ay memory. Hindi ko alam. Alam ko ito ay memory. Okay naman. Try natin si yung coil ng ating ito ba? Ito. Try natin itong ating BRM. Good. Okay yung reading ng kanyang GPU chip. Wow. Wow. Healthy pa. Wow, good. Okay. Hindi ko alam kung ano yung power rails to guys. Kung memory ba, o isa dito ay 1.8 PEX. Alin man dito sa dalawa. O itong, alam ko 12 volts to. Okay, 12 volts. So, try natin guys, palitan to guys. Naisip ko guys, try muna kaya nating salpakan ng voltage. Sige natin kung magdadrop ba yung kanyang voltage, kakain ng amperahe o hindi. Kasi, di ba, ito lang naman yung problema eh. Hindi tumatagos yung 12 volts kasi gawa nga sila yung fuse eh. Sige natin guys. Kung anong mangyayari. Para malaman natin kung anong nangyayari pag sinasalpak siya sa PC. Guys, try natin kung anong mangyayari. Para at least yung mga viewers natin dyan, alam nila ano bang nangyayari pag ganun. Pag sira yung fuse. Shorted ba yun o hindi? Siyempre hindi yung shorted guys. Pag shorted kasi guys, yung positive napupunta sa ground. Kasi merong isang bad component na humihigop ng positive papunta sa ground. Kaya hindi nagpa-power. O kung hindi, yung kanyang required voltage mababa lang. Kaya hindi siya nagpa-power. Ito tignan natin guys. Ano ba ang itsura pag ang isang GPU ay bukas na kagad. Sete ka. Okay, good. Sorry. Sinalpak ko kasi itong PCIe Express. Nakabukas na pala yung aking benchmark. So, pumasok agad yung 12 volt pati rito. Okay guys. Now, open natin yung ating benchmark. Ayan guys. Open natin.
Yun guys, so hindi siya kumakain ng amperahe. Steady lang, stable yung ating 12 volts. So, syempre, hindi siya magpa-power kasi hindi ka siya kakain ng amperahe gawa ng wala tayong 12 volts doon sa 8 pin. I-record yun eh. Diba? Kaya hindi siya magpa-power. Ibig sabihin, isa sa mga record voltage niya, wala. Ayun pa lang itsura niyo guys, diba? So, hindi siya shorted. Hindi nga lang siya magpa-power on, dead siya. So, makikita natin dito. Tingnan natin guys ha. Ano tayo? Voltage checking tayo guys. Okay, dito tayo dumaan. Nakita nyo to guys, diba? Okay, nakita nyo ba? Ako doon. Dito sa pinaka-unahan ng ating fuse, malamang meron yan 12 volts, diba guys? May 12 volts yan. Diba dito? Ngayon ang tanong, tatagos ba si fuse dito? Siyempre hindi, kasi nga, diba? Naka-open yan eh. Wala. Wala tayong 12 volts guys. Wala pong 12 volts. Yan po yung itsura niya, diba? Hindi siya, ito, ay, meron. 12 volts. Sa kabila, wala. Diba yun? Ganun yung guys. So, kung sinuswerte tayo guys, papalitan lang natin yung dalawang fuse. Then, okay na. Sana ganun lang. Sana swerte tayo today. Dalawa oh. Hinap na ba ang isa? Tingnan natin yung release na niya. Dalawang fuse na nakakonekta sa isa. Magkadikit lang ba? Tingnan natin. Magkadikit lang ba? Magkadikit lang. Isang fuse lang, okay na. Isang fuse lang tayo. Palitan natin isang fuse. Tanggalin muna natin itong isa guys. Tanggalin natin itong isa. Ito. Tanggalin natin. Yung mga pinalit natin, kaya may mga problema. Ito na ngayon. Diba? Ito na ngayon. Guys, nag-checking ako. Sinek ko kagad yung kanyang fuse. Nakikita nyo guys ha. Pumutok kagad yung fuse. Wala. Pumutok na kagad yung fuse guys. Diba?
Side mode tayo. Pumutok na kagad yung fuse. Bumigay yung fuse niya kagad, guys. Diba? Yun yung sinasabi ko. Importante yung fuse, guys. Na kung magja-jumper lang tayo dyan ng wire, napakadelikado. Baka lalong masira yung ating unit na ginagawa. Ayan, guys. Pumutok ang ating fuse. So, okay. Ipapost ko lang, guys. Wait for a while. Yun, guys, sinaswerte na tayo. Kala natin fuse lang. Yun pala, guys. Ay, nako. So, try natin mag-inject ng voltage, guys. Tapos using thermal camera. So guys, lagay natin na mag-inject tayo ng voltage, 12 volts. Tignan nyo, guys, yung aking power bank, ha. Tignan nyo. So, ididikit ko, guys. Boom! Tignan nyo. Yung 12 volts ko nag-drop sa 1.4 volts lang. Tapos yung ampere ay 2.27. Diba? Yun yung ginagawa ko, guys. Dinidikit ko lang dito sa may mismong fuse. Yung pinakadulo. Okay. Tignan nga yun, guys. Thermal camera tayo. So, gamit tayo, guys, ng thermal camera. Okay. Record natin. Okay. Yun, guys. Check nyo. Dito banda eh. Yun, oh. Yun, oh. Yun lang ba? Yun natin sa iba. Wala na ba? Yun lang. So, try natin, guys, gumamit ng zoom. Ito, guys. Yung ginagamit natin. Ano tayo, guys? Okay. Gamit tayo nitong isa. Dark natin. Ito ba, guys? Driver MOSFET, guys. Ng DRM yan, oh. Driver MOSFET yan. Kita nyo? Diba? Bakat. Masyadong ano siya. Direct to the ano siya. Ground. Ito yun, guys. Ito. Ito yung umiinit po. Yan. Dito tayo nag-i-inject. Dito banda. Nag-inject ako dito. Tapos dadaan sa coil. Tapos magsusupply dito. Okay. Try natin tanggalin ito, guys. Tanggalin natin ito. Okay? Sige, guys. Lagyan natin itong coil, guys, itong ditong banda ng mga capacitor kasi baka lumobo. Takpan natin ng coil. Ito, yung ginagamit kong cock can. Itong isa malayo naman ng konti. Ambugan natin papaganon. So guys, natanggalan natin yung MOSFET. Yung driver MOSFET na to. Yung pangalawa sa baba. 1, 2. Pangalawa. Yung number 2 ng driver MOSFET natanggalan natin. Try natin check, guys, kung meron pa tayong short. Sorry. Kung meron pa tayong short. Okay.
So, wala na tayong shorted guys. Remember, ito, shorted to. Wala na. Tignan natin guys kung meron tayong resistant na sa last itong dito tayo check ng ohms dito sa pinaka last. Kasi busted na yan eh. Naputol na yung line yan eh kung dito tayo sa dulo. Okay. Dapat meron na yan guys na something kilo ohms. Yun guys, kilo ohms na siya. Diba? So, that's it. Nakita na natin yung problema. Hoping na sana pag pinalitan natin tong driver MOSFET na pangalawa ay maging okay na. Palitan natin yung fuse na pumutok guys, yung 3 amperes. Guys, try natin i-check yung mga voltage niya. On-off method tayo ngayon. So, start tayo dito sa may fuse. Okay. Meron na tayong 12 volts. Off natin. Tignan natin dito. Kung ano ba to. Okay, meron tayong 0.8 volt. Okay. Tayo dito 5 volt. Okay, backflip natin. Medyo magulo lang ng konti dahil yung wire ko. Okay. Tayo natin check tong coil na to. Check natin to. So, wala tayong voltage doon. Okay, meron tayo 1.5 para sa memory pala yun. Okay, try natin dito. Walang voltage. O yun, meron tayong 0.9 volt para dito. Ito na ba ito? Okay, may 12 volts na tayo rito. Okay. Last check natin kung meron tayong voltage sa 8 pin ng BIOS. Okay. Yun, meron tayong 12 volts. Pero hindi yata yan ang ating BIOS. Mataas yung 12 volts ngayon. Dapat 3.3 o 1.8 lang. Nasaan ang ating BIOS? Ito ba? Kung natin.
Iba kay Rian. Nasaan yung bias natin? Ito na. Oh. Okay, hindi. Okay, hindi. Nasaan yung bias natin? Saan ko na ito sa multimedia? Feeling ko ito. Mali yata yung sundot ko. Kaya siya. Ito na tayo konti. Okay. Sorry. Natanggal na pala yung ating... Oh my God. Okay, try natin check. 0.9. Okay. Saan na yun? Yun, 1.5. Ito yung bias natin. 3.3. 8P. Hindi ko alam kung ano yan. Baka yan yun yung bias. Oh, anyway, mukhang yung mga required voltage natin guys present na. It's about time na i-check na natin siya through PC kung magdi-display ba siya. Pero guys, pakita ko lang, mababa yung kanyang hatak ng amperahe. Diba guys, bubuksan ko to. Usually kasi dapat guys, nasa 1, ano yan eh, 1.20, 1.30 yung kanyang amperahe. Okay. Tignan lang natin guys. So guys, finally, sendry natin siyang i-test na merong load ng Windows. Okay guys, properties, okay. This device is working properly. Good. Yun guys. Ito pala siya. AMD Radeon RX 580. AMD Radeon RX 580. 8 gig, 8 gig sa DDR5. Guys, okay. Try natin i-test na guys. Try natin i-test ng Bali. Benchmark tayo. Okay. Gawin natin stream. Guys, habang tinitest natin siya, nag-black screen. Bali benchmark yung ginagamit natin, Extreme HD. So, upon checking natin guys, pumutok na naman tong kanyang fuse. So guys, ang gagawin ko, try kong i-check sa Google kung meron tayong image o pwedeng kuha ng reference kung ano ba talaga ang fuse na nakalagay dyan. Baka kasi nakalagay dyan guys, fuse resistor na hindi po talaga direct ang fuse, kaya pumuputok siya. So okay guys, try muna natin check. Guys, after checking natin sa online, sa Google, ito yung pinaka appropriate na kailangan natin gamiting fuse para dito sa 18 na 12 volts. So upon checking ko guys, ang kanyang ohms reading ay 0.5 ohms lang itong dalawa. So usually ginagamit siya sa mga
RX 580, RTX, saka sa mga highest ngayon na version o series ng mga GPU. Itong R005. So, kung makikita nyo guys, napaka saktong-sakto rin siya dyan, yung laki niya diba? Usually, siguro yung unang fuse niyan guys, itong R005 na fuse. Tapos pinalitan ng technician yung dalawang fuse na parang 0 ohms, yan yung pinalit niya, pumutok din. Tapos nagpalit din tayo ng 0 ohms na 3 amperes sa isang 0 ohms na fuse na 3 amperes na kanina yung kulay puti. So bumigay din. Okay guys, try natin ngayon palitan. Okay. Assemble natin ulit guys, then iti-test natin ulit. Okay, see you guys. Okay guys, finally, napalitan na natin siya ulit ng fuse doon sa kanyang 8-pin 12 volts. Now, try natin ulit yung i-test kasi yung last test natin guys, tinest natin sa kanya sa valid benchmark. Nagkaroon po ng problem, nagkaroon po ng black screen. So, then check natin, pumutok na naman yung fuse. Then try po natin ngayon i-test ulit sa hoping na sana mag-continue na at mag-successfully na yung mga test natin. Power on guys. Yun nag-display. Okay guys, tapusin lang natin yung loading ng Windows, then babalikan ko kayo sa testing natin, sa stress test natin, valid benchmark. Okay guys, check tayo ulit. Okay, nadi-detect naman siya. Update natin. Okay, Windows update. Okay, this device is working properly. Okay, good. Balik tayo sa natin. Okay, benchmark tayo. Panmark muna tayo guys. Okay guys, AMD Radeon RX 580. Meron tayong 8 MB o 8 GB DDR5. Okay. Bali benchmark tayo guys, tayo natin mag-check. Okay. Extreme XD. Tayo test natin ulit. Sagad na natin. Temperature natin guys, 38 Celsius. Try ko lang i-post guys kasi para hindi mahaba yung video natin ha. Just babalikan ko kayo pag lumabas na yung result ng ating valid benchmark. Okay guys, temperature natin 43 Celsius. RPM natin naka 100% yan. Upon setting ko po dun sa ating AMD software. Yan guys. Okay. Naka-Extreme XD tayo. Ito yung ating graphics card. AMD Radeon RX 580. So good. Nakapasa po tayo sa ating valid benchmark stress test.
So, naka-extreme HD po yan. Then now, guys, after natin ma-check sa Bali Benchmark, try po natin stress test sa Panmark. Ito na po yung pinaka-final natin. Try po natin mga 10 to 15 minutes. Okay guys, start tayo. Ito po yung ating GPU, AMD Radeon RX 580 2480 XP. Ito po yung ating temperature. Okay guys, ipopost ko lang. Then, after siguro ng 10 minutes or try natin mag 15 minutes i-test, balikan ko po kayo. Popost ko lang po. Yan guys, naka 15 minutes na tayo using yung Panmark stress test. So good naman, 70 Celsius lang yung temperature natin. So far pumasa na po siya sa ating stress test at maganda po yung performance niya. Hindi po tayo umaakit sa 80% yung ating temperature. Ibig sabihin maganda po yung performance ng ating video card. So now guys, it's about time na inform na natin ng ating customer na ready to go na po yung kanyang GPU for delivery. Papunta po sa kanya. Thank you for watching guys. God bless po. Bye bye you. Thank you very much.